Ang pambungad na eksena ay nagpapakita ng isang babae na hostage ng masamang tao. Dumating ang bayani na nakasuot ng puting damit na parang ninja at binugbog ang mga masasamang tao. Mayroon siyang kasama na nakasuot ng kaparehong damit na tumutulong sa kanya sa laban. Sa huli, nailigtas nila ang dalagang nasa panganib at nailigtas ang gabi. Nang tanggalin ng bayani ang kanyang maskara, nakita namin na ito pala ang superstar na aktor na si Chuck Norris, at ang kanyang kasama ay isang binatilyo na nagngangalang Barry. Bigla, nagising si Barry sa kanyang silid-aralan, napagtanto na ang laban ay isang panaginip lamang. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase, na nagiging sanhi ng kanyang asthma attack. Si Barry ay isang mahiyain na batang lalaki na may asthma at madalas na binubuli sa paaralan. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglikha ng mga pantasya sa kanyang isipan, kadalasan, ito ay tungkol sa pagiging katuwang ni Chuck Norris. Sa kanyang mga pantasya, mayroon siyang superhuman na lakas at kumpiyansa, lahat nang wala siya sa totoong buhay. Karamihan sa oras, iniisip niyang labanan ang mga bully niya sa totoong buhay para iligtas ang paborito niyang guro, si Noreen. Nag-aalala siya sa madalas na pag-iisip ni Barry at sa kanyang bumababang atensyon sa klase. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap si Noreen sa ama ni Barry, at nagpasya silang dalawa na ipasali si Barry sa mga klase ng karate. Sa ganitong paraan, mananatili siyang abala at matututo ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa totoong buhay. Pumunta sila sa isang mayabang na may-ari ng dojo na si Kelly Stone. Ang lalaki ay nagmamayabang tungkol sa kanyang kontribusyon sa esport at inihahambing ang sarili kay Chuck Norris. Binabastos din niya ang lahat ng ibang guro ng karate at iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa lahat. Si Barry at ang kanyang ama ay umalis na lang, alam nilang hindi magaling na master ang lalaki. Sa paaralan, nalaman ni Noreen ang tungkol sa nabigong pagpupulong. Ang kanyang tiyuhin, si Mr. Lee, ay darating sa US sa lalong madaling panahon upang magtrabaho sa kanilang restaurant. Sa tingin niya, magiging perpektong guro siya para kay Barry dahil pareho silang may ilang katangian. Pagkatapos ay ipinakilala kami kay Mr. Lee. Nasa istasyon siya ng subway nang may isang lalaki na tinawag siya sa isang bastos na salita. Bilang paghihiganti, ginamit ni Lee ang isa sa kanyang trick upang magliyab ang kanyang jacket. Kinabukasan ng araw na iyon, nakipagkita si Barry kay Mr. Lee sa kanyang restaurant para sa kanyang unang aralin. Inutusan siyang maglakad papuntang paaralan simula kinabukasan, at saka dahan-dahan na tumakbo. Gusto ni Lee na mapabuti ang kanyang kalusugan dahil ang sobrang pagturo sa kanya ng martial arts ay maaaring mag-trigger ng kanyang hika at lumala pa ito. Habang nag-uusap sila sa kusina, ang ama ni Barry at si Noreen ay nasa labas, kumakain ng magkasama. Namatay ang asawa ni Mr. Gabrowski 10 taon na ang nakalipas at mula noon ay nanatili siyang single. Mukhang interesado si Noreen sa kanya. Bigla, isang grupo ng mga tulisan ang dumating sa restaurant at nagsimulang gumawa ng gulo. Tinawag si Lee sa labas para ayusin ang sitwasyon. Nagpanggap siyang lasing at sinimulang bugbugin ang mga tulisan. Si Barry, na nag-aalangan hanggang ngayon, ay sa wakas ay nasa sabik ng matutong makipaglaban. Kinabukasan, naglakad si Barry papuntang paaralan pero naantala siya ng isa na namang imahinasyon. Ngayon, siya at si Chuck Norris ay mga sundalo na nagligtas kay Noreen mula sa mga terorista. Gumagawa sila ng mga kakaibang galaw at pinapatay ang lahat ng kaaway bago bumalik si Barry sa realidad. Sa daan, isang mabait na kaklase, si Lauren, ang nag-alok sa kanya ng sakay, pero tinanggihan niya ito. Alam ni Lauren ang kalagayan ni Barry at nag-aalala siya para sa kanya. Sa klase, tinanong ng guro sa kasaysayan ng isang sikat na bata, si Randy, ng isang tanong. Pinagtatawanan siya dahil hindi niya alam ang sagot. Isang minuto ang lumipas, inihayag ni Barry ang tamang sagot na lalo pang pinapahiya si Randy. Pagkatapos ng klase, itinulak ng bully si Barry sa sahig. Sinasapak siya at sinabihang lumayo sa mga sikat na bata. Lahat ay pumapaligid sa kanya pero walang nagtatangkang lumaban kay Randy. Sa katunayan, kinakampihan nila si Randy at kinukutya si Barry. Nakita rin ni Randy ang isang magazine ni Chuck Norris sa sahig at pinunit ito. Bago umalis, sinabi niya na nakipagkaibigan lang si Lauren kay Barry dahil naaawa siya sa kanya. Pagkatapos ng gulo, si Barry ay naiwan na may pusong sugatan ngunit higit sa lahat ay galit. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa pagsasanay at natutunan ang iba't ibang mga pangunahing teknik sa kanyang unang araw. Ang kanyang hika ay nagiging sanhi ng maraming paghinga, ngunit tumanggi siyang sumuko.
Sa susunod na eksena, si Barry ay nasa gilid habang mayroon silang klase sa PE. Habang pinapanood ang iba na nag-eensayo, muling napunta siya sa mundo ng imahinasyon. Sa pagkakataong ito, si Chuck ay isang cowboy na tinatawag na Lone Wolf, habang si Barry ay ang kanyang kasama, ang Little Wolf. Pumunta sila sa isang bar para uminom kung saan ang waitress na si Noreen ay binibastos ng masasamang cowboy. Muling iniligtas ng dalawa si Noreen matapos talunin ang mga masasamang cowboy. Bigla, ang guro sa PE ni Barry ay ginigising siya mula sa kanyang pantasya at pinagsabihan siya dahil hindi siya nakikinig. Bilang parusa, pinakiusapan siyang umakyat sa lubid. Alam ng lahat sa klase na si Barry ang pinakamahina sa kanila at pinagtatawanan nila siya pero nagulat ang lahat nang makarating siya sa tuktok. Pagkatapos ng klase, naglakad pa uwi sina Barry at Lauren ng magkasama. Sinamantala ni Barry ang pagkakataon na sabihin sa kanya na crush niya ito. Si Lauren, gayunpaman, ay nagsasabing kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Ito ay nagpapatunay na tama si Randy, kaibigan lang siya nito dahil naaawa siya rito. Isang pusong sugatang Barry ang tumakbo pa uwi na nagdulot ng atake sa kanyang hika. Dahil dito, nagkaroon siya ng panaginip tungkol sa ibang senaryo kung saan siya ay pinapahirapan ng kanyang guro sa PE gamit ang mga kadena na ginagampanan ang papel ng kontrabida. Nang magising si Barry, nasa ambulansya siya at mabilis na dinadala sa ospital. Dumating sina Lee at Noreen para bisitahin siya at tiyakin na okay siya. Sabi ng doktor na maayos ang kanyang mga baga, kaya nakakagulat para sa kanya ang atake. Mukhang nauunawaan ni Lee ang problema at naglagay siya ng espesyal na pamahid sa dibdib ni Barry. Sa paglipas ng panahon, nakakatulong ito kay Barry ng malaki. Binabaan din nila ang bilis ng kanyang pagsasanay, tinitiyak na nakakakuha siya ng maraming pahinga. Kasabay nito, kailangan niyang uminom ng kakaibang gamot 4 na beses sa isang araw upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Ang gamot ay nakakatulong sa kanya ng labis at sa pagtatapos ng linggo, gusto na niyang sumali sa klase ng PE. Ang guro ay nag-aalangan, iniisip na baka mapunta ulit si Barry sa ospital pero nang nagpupumilit si Barry, wala siyang magawa kundi payagan ito. Kinabukasan, magkasama sina Noreen, Gabrowski, Lee, at Barry nang ipakita ni Noreen ang kanyang mga kasanayan sa karate. Dahil si Noreen ay sinanay mula pagkabata, siya ay isang napakahusay na manlalaban. Si Gabrowski ay humahanga, sa madaling salita. Kapag silang dalawa ay nag-iisa, tinuturuan niya siya ng ilan sa kanyang mga galaw. Ang interaksyon ay nagpalapit sa kanila, ngunit iniiwasan nilang maging masyadong malapit. Isang araw, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Lee at Barry tungkol sa mga imahinasyon ni Barry. Pinayuhan siya ni Lee na subukang kontrolin ang kanyang mga iniisip. Kung manatili ang kanyang mga imahinasyon sa araw-araw, magiging mas matindi ang mga ito at maaaring sa huli ay maging realidad. Habang lumilipid ang panahon, lumalakas si Barry. Habang nag-eensayo, nagsisimula siyang magbigay ng malalakas na suntok sa kanyang guro, na nagiging dahilan para maging mas maingat si Lee. Napansin din ni Lee na hindi na ginamit ni Barry ang kanyang inhaler, na nagpapatunay na malaki na ang pinagbago ng kanyang kalusugan. Samantala, hindi pa rin alam ng mga kaklase ni Barry ang kanyang pag-unlad. Nagkamali si Randy nang muli niyang inaasar si Barry, dahil sa pagkakataong ito, ipinagtanggol ni Barry ang kanyang sarili at sinagot siya ng may insulto. Galit na galit, inatake siya ni Randy pero ipinagtanggol ni Barry ang kanyang sarili, na ikinagulat ng lahat. Nagkaroon ng laban sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, si Randy, na isang karate trainee rin, ay nagbigay ng matinding laban. Nagtatapos lamang ang kaguluhan nang makialam ang kanilang guro sa PE. Pagkatapos nilapitan ni Lauren si Barry, pinuri ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Tinanong din niya ito kung gusto niyang makipag-date sa kanya sa zoo sa katapusan ng linggo. Masayang pumayag si Barry, nalilimutan na tinanggihan siya nito noong nakaraan. Sa susunod na eksena, si Barry ay napunta na naman sa isang imahinasyon. Sa pagkakataong ito, siya at si Chuck Norris ay sumasalakay sa isang bodega ng droga. Muling kinidnap ng kontrabida si Noreen dahil sa pagtataksil niya sa gang. Nagtatago sila ng mga pakete ng ilegal na droga sa loob ng mga laruan. Biglang may sumabog, na nagmarka ng dramatikong pagpasok ni Chuck Norris. Inutusan ng gangster ang kanyang mga tauhan na hulihin si Chuck pero bago pa man nila magawa iyon, sumunod ang isa pang pagsabog. Sa pagkakataong ito, pumasok si Barry sa bodega bilang sidekick, at nagkaroon ng palitan ng putok.
Sa pagkakataong ito, nalampasan ni Barry si Chuck, pinatay ang mas maraming kaaway at ipinakita ang kanyang kakayahan. Maging ang imahinasyon na si Chuck ay tila nagulat sa bagong kakayahan ni Barry. Matapos talunin ang mga kaaway sa kanyang imahinasyon, sina Barry at Chuck ay pumunta upang iligtas si Noreen, ngunit nalaman nilang siya ay naging si Lauren. Tinanong ni Chuck kung paano ito nangyari, at sumagot si Barry na ito ay kanyang panaginip, at siya ang pangunahing tauhan dito. Sa wakas, natutunan na niyang kontrolin ang kanyang mga iniisip at hubugin ang mga ito ayon sa kanyang nais. Kinabukasan sa paaralan, hinamon ni Randy si Barry sa isang opisyal na laban sa isang karate tournament. Sa simula, hindi sigurado si Barry sa kanyang mga kakayahan, ngunit sa tulong ni Master Lee, pumayag siyang makilahok. Sa susunod na linggo, mas matindi ang kanyang pagsasanay kaysa dati. Habang ang kanyang naunang pagsasanay ay nakatuon sa tibay, ngayon ay partikular siyang nagsasanay para makipaglaban at magdepensa. Sa wakas, dumating na ang araw ng torneo. Sa kabila ng kanyang mga inaasahan, si Barry ay nakakaramdam ng kapanatagan at kumpiyansa. Bago ang laban, hinihimok siyang manood ng demonstrasyon ng karate at mag-enjoy. Habang wala siya, nagparehistro si Noreen ng kanilang koponan, pero nalaman nila na kailangan ng 4 na kalahok para sa torneo. Maaaring sumali sina Noreen at Lee kay Barry, pero kulang pa rin sila ng isang miyembro. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga organizer, pero mahigpit ang mga patakaran. Habang pinag-uusapan ni Noreen at Lee kung gaano ka-disappoint si Barry, narinig nila ang isang babae na nagsasalita tungkol kay Chuck Norris. Sa kanilang gulat, si Chuck ay dumadalo sa torneo bilang isang manunood. Nagkaroon ng ideya si Lee at nagmadaling hanapin ang aktor. Samantala, nakatagpo si Chuck ng mayabang na guro ng karate, si Kelly Stone. Tapat sa kanyang mapagmataas na personalidad, pinagtatawanan ni Stone si Chuck, tinatawag siyang duwag dahil hindi na siya sumasali sa mga torneo. Kumpiyansa niyang sinasabi na matatalo niya si Chuck sa isang laban ngayon. Pinipilit ni Lee na kumbinsihin si Chuck na sumali sa kanilang koponan. Kahit para kay Noreen ay hindi maganda ang ideya, gayunpaman, sinubukan pa rin niyang lapitan ang superstar. Sa susunod na eksena, abala si Barry sa panonood ng demonstrasyon ng karate. Lumingon siya at nagulat nang makita si Chuck Norris na nakaupo sa tabi niya. Nagpakilala sila sa isa't isa kahit na si Barry ay masyadong namangha para makapagsalita ng maayos. Natupad ang kanyang pangarap nang sabihin ni Chuck sa kanya na magkasama sila para sa susunod na kompetisyon. Hindi nag-aaksaya ng oras si Barry at tinanggap ang alok ni Chuck. Para sa unang round, lumahok si Noreen sa isang demonstrasyon at nakakuha ng pangalawang pwesto. Ang ikalawang round ay isang paligsahan sa pagbasag ng ledrilyo. Si Lee ay may kumpiyansa na umakyat sa entablado at humiling ng karagdagang ledrilyo. Maraming nagdududa na ang isang matandang lalaki tulad niya ay hindi magtagumpay, ngunit pinahanga niya ang lahat sa kanyang madaling pagbasag sa lahat ng mga ito. Ang ikatlong round ay isang demonstrasyon ng nunchaku. Si Barry ay may kaba habang umaakyat sa entablado at sinisimulan ang kanyang pagtatanghal. Sa kalagitnaan, siya ay napunta sa mundo ng imahinasyon, iniisip ang kanyang sarili na nagpapakita ng kamangha-manghang kasanayan sa nunchaku. Sa kanyang pagkamangha, naipapakita niya ng perpekto ang mga galaw sa totoong buhay, na nagdulot ng malakas na palakpakan mula sa mga manunood. Sa susunod na laban, hinarap ni Chuck si Stone. Madaling nakaka-counter si Chuck sa bawat galaw ni Stone, na nagpapakita na puro salita lang ito at walang kakayahan. Sa katumpakan, sunod-sunod na tumama si Chuck, pinapainit ang ulo ni Stone hanggang sa tapusin niya ito sa isang tiyak na sipa. Sa pagtatapos ng kompetisyon, parehong nakatali ang dalawang koponan na may 36 na puntos na nagresulta sa isang tiebreaker, isang laban sa pagbasag ng ledrilyo sa pagitan nina Barry at Randy. Sa unang round, matagumpay na nabasag ng parehong mga kalahok ang bawat ledrilyo sa kanilang mga tumpok. Ang ikalawang round ay nagtaas ng pusta sa pamamagitan ng mas mataas na tumpok ng mga ledrilyo. Si Randy ang nauuna pero hindi niya nabasag lahat. Bago ang turno ni Barry, pinayuhan siya ni Lee na mag-focus at ilaan ang lahat ng enerhiya na kanyang naipon mula sa kanyang pagsasanay. Sa determinasyon, sinugod ni Barry ang tambak at nabasag ang bawat ledrilyo sa isang hampas na nagbigay ng tagumpay para sa kanyang koponan. Sa huling eksena, nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap sina Chuck at Barry tungkol sa torneo. Pinasalamatan ni Barry ang kanyang bayani, na pagtanto niyang hindi na niya kailangang mamuhay sa mga pantasya dahil ngayon, naging realidad na ang kanyang mga pangarap.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.